So magandang hapon po sa inyong lahat. So magandang hapon din ate. So February na naman po, pakitanong nga inyong katabi kung may date ba siya sa 14? Wala. So pare-parehas tayong wala. So ngayon wag na po natin intindihin yun. Ang intindihin muna natin ang salita ng Panginoon. Amen? And amen. And I'm very much excited to preach God's word to you. Bakit? Kasi ito ang word sa akin ng Panginoon for January. So ito yung unang-unang salita niya for me this year, and I would just like to share it to you. And I would like to entitle God's word today as Faith Exposed. Excited na po ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen. But before we proceed, let's watch this video first. This woman, Vanessa, found out the hard way. She returned from a trip to Belize carrying a very unwanted souvenir. Oh, God. He saw it. A bug in her head. First, she tries to smoke it out, to no avail. Next, a high-tech medical remedy. Tape over the larva's breathing hole. And the worm emerges. It's kind of stuck. Sort of. Yes, that was living in a woman's scalp. Nandiri po ba kayo? Hindi masyado. Yung iba nakaganon na, nandidiri. So pakitignan nga po yung ulo ng katabi nyo kung may ganyan siya sa kanyang ulo. Baka akala natin, pimple lang, yun pala, may uod na pala sa loob. And alam niyo po, when we talk about expose, the word expose, ang lagi po natin naiisip ay may nire-reveal tayo, may pinapakita tayong pangit sa isang bagay. Tulad po ng ganun, may uod pala, may inexposed na uod sa kanyang ulo. But for today, we're not gonna expose the bad things of this world. We're gonna expose something good about faith. So let us open our Bibles in Hebrews 11, verse 1. And it says here, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Could we bow down our heads and let us pray? Hallelujah, Father in heaven, hallelujah, Jesus Christ. Lord God, we just invite your presence, Lord God, to be in this place, Panginoon. Lord God, it's not about us, Lord God, right now. It's not about me. It's not about my preaching, Lord God, but it's all about you, Jesus Christ, Panginoon. You're a healer, Lord God. You're our Savior. Lord God, ikaw lang po ang nakakapagbago ng buhay ng bawat isa, Lord God. That's why we will not do this by might, nor by power, but only by your Spirit. Lord God, by faith, we ask for your anointing to be in this place. We ask for your wisdom, and we ask for your favor to be with us right now. Lord God, by faith, we claim the victory, and we give you back all the glory and praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. So pakitanong nga muna ang inyong katabi, what is faith? Ano nga ba talaga ang faith? Nalalim ba ang pagkakaintindi natin sa faith? Baka isip lang natin, it's just about believing, it's just about trusting. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng faith? Kasi sabi doon sa verse niya, it's the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So, focus muna tayo sa substance. Ano ba ang ibig sabihin ng substance? Alam niyo po, for the past months, for the past weeks, talagang hirap na hirap ako. Ano ba ibig sabihin nito? So, hinanap ko na po ang kanyang root word at nakita ko po na may dalawang root word pala ito. Ang isa ay hupo at ang pangalawa ay histemi. So, hupo means to be by or under and histemi means to stand. So, ang faith pala, faith allows you to stand on the things you hope for. Ano ibig sabihin? Stand means to remain still and believe in the things we hope for. Marami tayong gusto sa buhay, marami tayong gusto mangyari sa ating mga buhay, pero ano lang ang pinangahawakan natin in which we stand on it? It is only by faith. At para mas maintindihan pa po natin, bigyan natin ng isang illustration. Sa tingin niyo po, ano po ang basic need ng tao ngayon? Siguro maisip natin ito ay pagkain, tubig, or hangin. Pero ngayon po, nagbago na po yan. Hindi na po yan ang basic need ng tao ngayon. Ang basic need na po natin ay Wi-Fi. Yan ang hinahanap natin every time na pupunta tayo sa restaurant, pupunta tayo dito sa church, naghahanap tayo ng Wi-Fi. So yan na po ang naging basic need natin. Tayo ba ay naniniwala sa Wi-Fi?
Amen. No? Wala nang naniwala sa Wi-Fi, tinamaan. So tayo ay naniniwala sa Wi-Fi. Bakit tayo naniniwala sa Wi-Fi? Hindi naman natin siya nakikita. Hindi naman natin nahahawakan ng Wi-Fi at kinakabit sa ating mga cellphone. Pero bakit tayo naniniwala? Because underneath it, there's a substance in it. There's a solid explanation on why it stands. So ano po yun? Bakit po may Wi-Fi? Ito po ang diagram niyan. Ang Wi-Fi po is a wireless connection. Kaya po pag tayo ay kumonekta sa Wi-Fi, tayo po ay nakakakonekta sa internet. Kaya po tayo ay nakakapag-Facebook, nakakapag-Yahoo, or kung ano man. Kaya po anong nangyayari sa atin ngayon? Ito na po ang ating kaligayahan. Pag nakakita tayo ng free Wi-Fi, naku po, tuwang-tuwa ang lahat. Tuwang-tuwa ang kabataan natin ngayon. And ganyan din po ang faith. Faith allows us to stand. Hindi natin nakikita, we don't see or we cannot hold the things that we hope for. Hindi natin nakikita ang ating mga dreams. Hindi natin siya physically mahawakan, but we believe in it. By faith, we stand. We remain still and believe that God has a plan for each and every one of us right now. Amen ba doon? Yun lang po ang pinangahawakan natin by faith. Naniniwala tayo sa ating Panginoon. So next, faith is the evidence of things not seen. So isa na namang malalim na word, evidence. Ano naman ibig sabihin nun? So I got its root word once again. Ang meaning po pala niyan sa root word niya sa Greek ay elegtio. Sabihin nga po natin, elegtio. Hindi po yan etchos, ha? Elegtio po yan, elegtio. At ang ibig sabihin po niyan is to expose. So we expose the things that are not seen. Ano yung expose? Ano ibig sabihin ng expose? To make known, or to disclose, or to reveal. Yung katulad nung napanood natin sa video kanina, may pinapakita tayo na hindi nakikita ng marami. That's what we're exposing, something that is not seen. So ano ba or sino ba ang hindi natin nakikita ngayon? By faith, we expose our God. Kung sino ang Panginoon sa ating buhay, kung ano ang kapangyarihan niya sa ating buhay. Yan ang nagagawa ng faith. Faith exposes our God. Tulad ng mga taong ito, they have exposed our God, the heroes of faith. Pakita na nga ang inyong katabi. Kasama ka ba dyan? Naku, ba't di ka kasama dyan? Wala ka bang faith ngayon? Wala kang baon-baon na faith? So, these people, they are the heroes of faith. So isa po dyan ay si Abel. By faith, Abel offered excellence to our God. Kung walang faith, how will he stand na may totoong Diyos? Nakarapat dapat magbigay ng excellence sa Panginoon. So by faith, he offered excellence and he pleased an excellent God. Napakilala niya that God is excellent in our lives. Next, si Enoch. Kilala ba natin si Enoch when we read in Genesis? In Enoch, by faith, walk righteously in front of God. By faith niya po ginawa yun. Talagang naglakad siya ng matuwid. Kailangan gawin yun. Tinayuan niya yun. Bakit? By faith, he walked righteously and he experienced the supernatural power of God. Yan ang napapakilala niya kasi si Enoch po ay hindi nakaranas ng kamatayan. Siya po ay kinuha lang ng Panginoon papuntang langit. God is a supernatural God. Next, Noah. Kilala po natin si Noah. By faith, he built an ark. He was moved to do the impossible and he was saved from the flood. God is our Savior. And finally, the man of faith, Abraham, by faith obeyed, and he dwelt in the promise that God has given him. God is able to give you His promises. He will never leave you nor forsake you. So ano ba ang faith? Basically, what is faith? Faith allows us to stand and expose God in our lives. Gusto ba natin yun? Gusto ba natin na ma-expose ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay? Amen. So how do we live by faith? Paano tayo mamumuhay by faith? First, we got to face the impossible. Pakisabi nga sa katabi, face the impossible. Yun. Kasi po sa Matthew po, meron pong tagpo doon na ang mga disciples po ay may kinakaharap na impossibility. At tignan po natin kung ano po ang ginawa nila doon. In Matthew 17:14-16, it says, "And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying," kausap niya si Jesus Christ ngayon, "Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severity.
For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but your disciples could not cure him. So the disciples were facing an impossibility. Ano ba yung impossibility na hinaharap nila noon? Ito po ay epilepsy. Sino po ba ay may mga epilepsy ngayon? Wala, praise God, walang mga epilepsy ngayon. Bakit? Kasi ano po ba ang epilepsy? Ang epilepsy po is one of the major disease in the Bible in those times. At feeling ko ngayon din, ganun din siya. And bakit po? Kasi ang kalinya niya po, ang epilepsy, ay kalinya niya po ang mga demon possessions, ang mga paralytics, ang mga paralyzed. Paki-check nga yung katabi mo kung demon possessed ba yan. Hindi naman siguro, no? Magaganda at pogi ang mga nasa Church of God. Praise God, amen? Amen. Kayo naman, maliit na bagay yan. So, the disciples were facing an impossibility. Epilepsy ang hinaharap nila. So siguro, by hearing, narinig pa lang nila na epilepsy yun, ay, pambihira, hindi namin kaya yan, tatay. Hindi namin kaya ayusin yan. So they could not cure him. Pagkarinig pa lang ng impossibility, pambira, umalis na. Or they could have tried na pagalingin yung tao, siguro pinag-pray nila, Lord, pagalingin mo tong tao na to, tapos medyo tumingin sila, medyo nanginginig-nginig pa rin. Wala pa rin nangyayari. Lord, wala nangyari, hindi ko na kaya, I could not do this. So ano nangyari sa kanila? They ended up that they could not cure the man. So ngayon po ang tanong, what is your epilepsy right now? Ano ba tong malalang bagay na pinagdadaanan natin? Siyempre, lahat tayo, meron yan. Ito po ba ay sa school? May mga pinagdadaanan po ba tayo na parang impossible na may maayos? Kasi po natatandaan ko po nung ako po ay nasa college, talagang hindi po ako masyadong masipag mag-aral. Ang kailangan ko po na final grade sa aking final exam ay 100 points. Pambihira. Paano ko gagawin yun? 100 points sa final exam? Parang impossible. Parang hindi ko na malulusutan. Or siguro sa bahay, meron tayong grabing pinagdadaanan sa bahay. Malala na po siguro ang estado ng ating asawa. May mga asawa po ba tayo? Mukhang imposible na ba siya maging maayos na asawa? Pakitanong nga ang katabi, maayos ba asawa mo ngayon? Marami na bang nabasag na plato sa tahanan? Diba? Nag-uusap na ba kayo ngayon? So may impossibility. Paano pa kaya maayos to? Or sa bahay, or sa pamilya, may impossibility or may epilepsy tayong pinagdadaanan ngayon sa bahay na ang ating anak ay naglayas or ang ating magulang ay separated. Pambihira. Paano to? What do we do with this epilepsy? But alam niyo, sabi ng Panginoon, face the impossible. Face that impossibility. Because by faith, we are able to stand. We remain still and believe. No matter what impossibility we face, may gagawin maganda ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Kaya lang, when we face our epilepsy, ang instinct po natin ay lumayo. Ay, problema yan. Ay, pambihira, malaking problema yan. Wala na tayong magagawa dyan. Hayaan na natin yan. Hayaan na natin kay pastor yan. Pag siya na lang mag-pray niyan. Wala na akong kayang gawin sa pamilya ko. Wala na akong kayang gawin sa asawa ko. Wala na akong kayang gawin sa buhay. At pag ganito pala ang puso natin, in verse 17 it says, Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Pag ganun pala, pag hindi pala natin hinarap ang impossibilities, ang mahihirap na buhay, ang mahihirap na problema, mga bagay sa ating buhay, ang tawag pala sa atin ng Panginoon ay pervert. Pakitanong nga ang katabi mo, pervert ka ba? Ano sabi? Baka hindi niya naintindihan. So paintindi natin, ano ba ang ibig sabihin ng pervert? Ang ibig sabihin po ng pervert ay to turn away or shift from the right course. So imbes na ang tamang landas, ang tatahakin natin, ang tamang landas, ang susundan natin, we shift. We turn away, we move from the right path. We move to the right, we move to the left, or we back out, talikuran natin. Ayaw natin harapin ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. So ngayon, as we face our epilepsy, as we face our impossibilities in life, will you shift?
will we turn away? Kasi bigyan natin ng iba pang mas malalim na definition siguro ang shift para mas maintindihan natin. So ano ba ang modern shift na ngayon? Alam niyo po may bagong addiction na po ngayon eh. Hindi na po drugs, hindi na po bisyo, hindi na po mga yosi or inom. Ito na po ang bagong addiction natin ngayon, Facebook. Addicted ba kayo dyan? Pakitanong ang katabi, addict ka ba sa Facebook? O bakit ka nag-Facebook ngayon? Nagpo-post ka na kung ano-ano. So yan po ang natin, bagong shift. Alam mo, akala natin, pupunta tayo sa isang restaurant, sama-sama tayong pamilya, sumasaya tayong pupunta doon para kumain, pambihira. Pagdating doon, labasan ng cellphone, may mga sariling buhay. Hindi makausap ang pamilya, hindi makausap ang kapatid, hindi makausap ang tatay. So imbis na we would talk to each other na ano nang nangyayari ngayon, ang ginagawa na lang po natin na may sarili tayong buhay at nag-Facebook na lang tayo. Kaya later on, makikita natin sa bahay, there is a 50% divorce rate pala sa Amerika, sa American statistics to na ang mga married couples, 50% na married couples ay naghihiwalay. So buti na lang walang divorce pa dito sa Pilipinas, pero kung magtatanong tayo, marami talagang separated couples. So imbes na we would go to the right track na i-solidify natin ang relationship ng mag-asawa, we shift. Naghihiwalay tayo. Kaya later on, makikita natin sa next generation, nakita natin sa next in line, may ganitong shift na rin. Ano po ba itong shift na to? Kilala nyo ba yan? Diba? Imbis na lalaki sa babae at babae sa lalaki yung magsasama-sama, naging babae na sa babae at lalaki sa lalaki. Ganun na ang nangyayari ngayon. So what a shift, diba? Imbis na sa tamang landas, we shift. We are perverts towards na hindi natin nagagawa ang tama na gusto ng Panginoon para sa atin. At alam niyo po, one major thing na pinagdadaanan natin ngayon, one impossibility that's going on in our lives right now, or in the Filipino, is the Filipino family. Pag nagtanong-tanong po tayo, kamusta ka naman? Akala mo okay sa school, akala mo okay sa church, akala mo okay sa lahat. Pero pag nag-dig deeper ka, pambihira, hindi pala ayos ang kanyang pamilya. Hindi pala, broken pala ang kanyang pamilya. May anak na hindi na kinakausap ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, ang magulang ay hindi na nakakausap ang kanyang anak. Pambihira, pag tinatanong, ganun wala na magagawa Paano pa aayusin ito? Galit sa akin yung magulang ko, kaya mas gusto ko na lang magbarkada, kung ano man. Pag tinanong mo, paano pa i-unite ang family? Nag-separate na. O paano natin naayusin yan? Wow! What an impossibility. Pag tinignan natin ang pamilya, yun din ang question sa akin, Lord, kahit Christian family, minsan broken din pala inside. And how do we fix this? What an impossibility. But you know what? The easiest thing to do is for us to shift. For us to move to the right, move to the left, back out. Ayoko na gawin yan. But alam niyo po ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, as we face our impossibility, keep calm, don't shift. Keep calm, don't shift. Bakit? Because in these times of impossibility, dito po natin ay expose kung sino ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Bakit? Kasi imposible Ang Panginoon natin, kayang-kayang gawin yun. Kaya doon makikita talaga ang kalakasan niya sa ating buhay. Kaya po, when we shift, when we don't face our impossibility, tayo po ay nagiging pervert kasi hindi natin napapakilala ang Panginoon sa ating mga buhay. Ano lang ba dapat na natin gawin kapag may hinaharap tayong impossibility? Paano ba tayo mag-keep calm and don't shift? Sabi sa kanyang salita in verse 17 to 18, bring him here to me. Jesus tells each and every one of us right now, you have an impossibility right now, may epilepsy ka pang pinagdadaanan, may mabigat ka bang pinagdadaanan ngayon, bring him here to me. And Jesus rebuked the demon and it came out of him, and the child was cured from that very hour. This is who Jesus Christ is. This is our God. This is the power of our God. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible. Kaya po pag tayo po may impossibilities, may mga mahihirap na suliran din tayong pinagdadaanan sa buhay, pambihira, dalhin natin yan sa Panginoon.
Bakit? Kasi yan ang expertise ng ating Panginoon. Kayang-kaya niya solusyonan ang lahat ng problemang pinagdadaanan natin. Amen. Hallelujah. Kaya po, we need to do this by faith because faith allows us to stand and expose our God. Kaya lang pag tinignan natin, parang hindi naman nangyayari ito sa ating buhay. Diba, when we come across these impossibilities in life, ano nangyayari sa atin? Lord, wala naman nangyayari. Lord, nakailang luhod na ako. Lord, nakailang iyak na ako sa iyo, Panginoon. Ilang beses na ako, Lord God, na konsulta, nulapit ko sa iyo. Pero Lord, wala pa rin nangyayari. Tatulad ng pinagdadaanan ng disciples in verse 19, it says, Then the disciples came to Jesus privately and said, "Why could we not cast it out?" May mga problema tayo, Lord. Baon na ako sa utang. Lord, talagang hirap na ng buhay namin. Di na ako makalagpas, Lord. Ba't ganun? Wala pa rin nangyayari sa akin. Lord, talagang nagpupursige na ako, ha? Lagi na ako nasa church. 24/7 na ako nasa church. Laging kausap si pastor. Pero Lord, ba't ganun? Hindi pa rin dumadating ang success sa aking buhay. At Lord, grabe, pinananalangin ko na ang aking pamilya. Araw-araw, pero Lord, wala pa rin pagbabago sa aking magulang. Wala pa rin pagbabago sa aking anak. Why is that, Lord? Ba't wala nangyayari? He says, so Jesus said to them, because of your unbelief. It's because of your unbelief. It's because of our unbelief. That's why nothing is happening in our lives right now. Kung titignan po yung puso natin ngayon, talaga bang we have faith in our God? Makakala lang natin that we have faith. Wala na pala tayong believe sa ating Panginoon. Kaya pala wala nangyayari. Ano kaya yung problema? Baka mali yung type of faith na meron tayo ngayon. Baka mali pala yung hindi pala right kind of faith ang binibigay natin sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ito kasi yung tamang kind of faith in verse 20. Sabi dito, "For assuredly, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, to this epilepsy of yours, to this impossibility of yours, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you." Ang faith po ba natin is like a mustard seed? Is it like a mustard seed? Ano ba kasi ang mustard seed? Alam niyo, ang mustard seed is the smallest of all seeds. Sinabi rin po ng Bible yan. It's the smallest of all seeds. At alam niyo po, ang ating pananampalataya, our faith, is also small in our eyes. Minsan, insignificant na. Bakit? Kasi mas gusto natin yung aksyon. Tara, trabahuhin na natin yan. Tara, planuhin na natin yan. Tara, magsumikap na tayo sa eskwelahan. Magsumikap na tayo sa ating opisina. Tara, ayusin na natin, kausapin na natin ang ating mga mahal sa buhay. Tara, ayusin na natin ang relasyon natin. But we forgot to plant that small seed first. Kaya pala walang nagbubunga sa lahat ng ginagawa natin. Kasi ginagawa natin sa sarili natin. We don't bring it to Jesus. We don't plant that seed of faith. Bakit? Kasi when we plant this seed of faith, ang mustard seed po pala ay unaffected of its surroundings. Kasi po, as I've researched, may mga plants pala na hindi mo pwedeng pagsamahin. Pari ang tomato, pinagsama natin sa isa pang plant, ang kamatis. Nag-aagawan pala yun ng nutrients, kaya hindi pala siya lumalago. But you know what? When we plant that mustard seed, kahit ano pang, saan mo yan itanim, may katabi man o wala, ano mang katabi niyan mabigat o magaan na problema, tutubo at tutubo yan. At kailangan ganun din ang ating faith sa Panginoon. Kahit anong bagyo ang dumating sa ating buhay, kahit anong unos, we will face the impossible. We will keep calm and don't shift. Bakit? Because in the end, the mustard seed will become a mustard tree, a wonderful tree that will grow larger than any other plants. At it will expose the power of God in it. Ganon din po pag tayo may faith sa ating buhay.
and we face the impossible, we keep calm and don't shift, God will be seen in our lives. At anong sabi sa kanyang salita? For assuredly, if you have faith as a mustard seed, nothing is impossible. Nothing is impossible. Natanong ko rin to sa sarili ko, Lord, faith lang talaga ang kailangan para mapagtagumpayan ko itong mga pinagdadaanan ko ngayon. Faith lang talaga. Sinabi na ng Panginoon. Sinagot na tayo ng Panginoon. Assuredly, sigurado by faith. If you have faith as a mustard seed, nothing is impossible for you. And you will expose who Jesus Christ is in your life. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. In the last verse it says, however, this kind of faith does not go out except by prayer and fasting. Ano pong sinasabi nito? The power of faith is in planting that seed. Nandun po yan sa pagtatanim natin ng ating seed of faith when we pray and when we fast. At ngayon po, kamusta po ba ang prayer life natin? Minsan po, ito po yung pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Pero ito po yung nile-neglect natin. Ito po yung ini-ignore natin. Ito po yung hindi natin binibigyan ng importansya. And when we pray, akala natin, we already have faith. Ganun din po ako when I received this word of God. I thought I have faith. But I was in unbelief of God pala. Kasi when I pray, kapag ako po ay nananalangin sa aking kwarto, nananalangin po ako, ang nasa isip ko, may kausap ba talaga ako? Para naman kausap ko lang yung sarili ko. Lord, gawin mo to, ganyan, ganyan. Pero parang sarili ko lang naman yung kausap ko, wala naman sumasagot eh. Lord, totoo ka ba? Nakakasagot ka ba talaga? And when I read God's word, Lord, wala naman ako natututunan dito. Talaga bang sumasagot ka sa Biblia? Talaga bang may makukuha akong wisdom dito? Yun ang lumalaro sa aking isip. Yun ang lumalaro sa aking puso. Parang, hindi naman buhay ito eh. Kaya po pag dumating ako sa church, ang hirap magtaas ng kamay. Kasi hindi ko naman naisa sa puso yung nasa lyrics, Jesus is our healing. Jesus is the Lord of Lords. Hindi ko naman naintindihan ng malalim yun, kaya hindi ako makapagpuri ng totoong totoo. Kaya pala walang nangyayari sa aking buhay, sa ating buhay. Kasi yung totoo pala, wala pala tayong faith. At dun sa mga pagkakataon na yun, I got so frustrated. Talagang na-disappoint ako, wala naman nangyayari sa buhay ko, Lord eh. Sa lahat ng gusto kong mangyari sa ministeryo, Lord, para sa iyo na to. Oh. Pero Lord, wala pa rin nangyayari. Lord, ayoko na. Sinisisi ko ngayon sa Panginoon lahat ng frustration ko, lahat ng disappointment ko, sinisisi ko sa Kanya. Lord, wala kang kayang gawin, hindi ka buhay. But little did I know, nasa akin pala yung problema. Sasabihin ng Panginoon, tatanong tayo, Lord, ba't wala nangyayari? Sasagutin tayo ng Panginoon, because of your unbelief. It's because of your unbelief. So ngayon po, tanongin nga po natin yung sarili natin. Do we really have faith? Do we really have faith right now? Bakit? Kasi ano ba ang faith in Hebrews 11:1? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yan ang faith. Faith allows us to stand. And faith allows us to expose who God is in our lives. At sino ba ang pinakamakapangyarihan sa atin? Alam mo, Jesus Christ is a powerful God. Nothing is impossible for Him. And Jesus Christ died on the cross not to be kept in secret. Namatay po siya sa cross hindi para itago natin. Jesus Christ died on the cross to save sinners. Kaya lang tayo mga ligtas na, tayong mga Kristiyano, tinatago natin yon.
because of our unbelief. Because we don't have faith. Pag may hinarap tayong problema, may hinarap tayong impossible, we shift. We turn away. At hindi nakikilala si Jesus Christ sa ating mga buhay. Kaya po, this is God's word for us right now. Christians, Church of God, have faith. Have faith. That you may be able to stand and make things happen. That you may expose who Jesus Christ is in your lives. That many may be saved, many may be healed, many may feel the love of Jesus, and many may be born again through your lives. And right now, are we facing an impossibility right now? May pinagdadaanan ba tayong mahirap? May pinagdadaanan ba tayong mabigat na parang hindi na tayo makalaya, hindi na tayo makaalis sa sitwasyon na to, wala na tayong lusot, wala na tayong ligtas. Jesus Christ says, bring Him here to me. Bring that impossibility to me. Bring that impossibility to me. Let's come in faith. I invite you to come to the altar and let's bring that impossibility to our God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.